Pagkaaga, an weekly online community forum kan Hapot Mo, Simbag Ko. Live hali sa siyudad din Naga, uya na si Abogado Juan. Maray na aga po sa inyong kabus. Ini po si Attorney John Bongat ang sa inyong Abogado Juan. Makakaibanan po ngunyan. Nindo, aldaw na Sabado alas 10 hasta alas 11 nin pagkaaga. Digdi po sa programang Hapot Mo Simbag Ko. Aram po ni doon na miss ko po kamo. Duwang Sabado po kita day nagka-iribanan. Alagad mo niyan. Buwelta po kita digdi. Buot ko pong pasalamatan. Ito nag-pitch in sa ko kang duwang Sabado. Yan po si Pading Rick Lozano, sarong Batikan na DJ. Digdi po sa Ciudad de Naga. Salamat, Padi. Asin po si Mr. Pox Alejo. Salamat na maray, Pox. Siyempre po, pasalamatan ko ang production team, si Mr. Alan Saavedra, Mr. Joven Ponyado, si Edmar, Edmar Heralde, si Mel Cabrera. Siriman po ang kaibanan ta sa technical side, digdi po sa home radio Naga 95.1, si Angel Sagales, salamat na maray. Ngunyan pati, importanteng maray po ang sa tuyang tema. Ninhuli po gulpi po naghaharapot manungod po sa derechos kan mga obreros. Ito po mga empleyado sa pribadong sektor na retrench o medyo natanggal o kaya nawaran po ning trabaho. Ninhuli po nga di kan krisis na inaatubang ka sa tuyang nasyon, na gulpi po ang tinatamaan kan COVID-19. Mala po nga ni, ako nga ni, saro po sa naging biktima po kayan, kaya nawara po kita for 15 days. Salamat na maray sa mahal na Diyos. Salamat po ki Ina. Sa gabos pong mga nagpangaji para po marahay kita. As in, ang gabos pa pong mga nagsapo, as in nag-suffer kaya ni pong COVID-19, lugod, ipagpangaji ta na maging marhay na po, maging magbalik sa normal sa lalong madaling panahon sa tuya pong kinaban. Ang salud kan sa tuya pong mga kaymanwa, lalo na po di sa siyudad ng Naga, as in sa Bicol. Shout out man po sa gabos sa mga nagdadaralan, dito po sa Ciudad de Naga, sa Legazpi, sa Bicol, sa Pilipinas, asin po sa abroad, sa ibang nasyon. Ikaw po nagdadalan from Vietnam, from Canada, from US, Europe, other parts of Asia. So salamat po maray. Magmahon po ako na mairibanan po grare kita dito po sa programang ini. So ang tema po, manungod po nga ni sa derechos kan mga empleyado, mga obreros sa pribadong sektor. Ano po ang sa indang mga rights? Iyan po tatawan linaw kan sa tuya pong Executive Labor Arbiter kan National Labor Relations Commission sa Bicolandia. Ang sarong matibay na abogado, labor expert, at yan po ipapabistuta siya. Makakaibanan ta po siya ngunyan sarong oras, labor standards, ano ang derechos kan sa tuyang mga empleyado. Nagkaigo po bagang Labor Advisory number 17 kan nakaagi pong May, May 16, 2020 na kung sain pig-relax po kan Department of Labor and Employment mga rules, kumbaga, para matugutan po na maging flexible ang pagtarabangan kang employer asin po kan mga empleyado. Iyan po, tatawantan linaw araatyan. Kaya din na po kita magparahaloy. Sa liwat, ini po si Abogado Juan. Mabelta po ang programang Hapot Mo Simbag Ko. Mahigit 27 milyong Pilipino na ang nawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya base sa datos ng Social Weather Stations o SWS. Record high ito mula noong March 2012.
Nakatutok si JP Soriano. Sa National Mobile Phone Survey ng SWS nitong July 3 to 6, nasa 45.5% ang nawala ng trabaho sa adult labor force. 28 points na mas mataas yan sa 17.5% o 7.9 million na nawala ng trabaho noong December 2019. Panibagong record high ito mula sa 34.4% noong March 2012. Sa mga nawala ng trabaho, pinakamarami ay mula sa Visayas, sumunod sa Mindanao, Metro Manila at Balance Luzon. Mas marami sa mga nawala ng trabaho ay mga babae. Pagdating sa edad, nasa 18 to 24 years old ang pinakamataas na bilang ng nawala ng trabaho. Sumunod yung mga nasa 25 to 34 years old. Kalahati sa mga nawala ng trabaho ngayon dahil sa krisis sa COVID-19. Kasama na yung mga voluntaryong umalis sa kanilang trabaho, unang pagkakataon na naghanap ng trabaho at nawala ng trabaho dahil sa epekto ng pagbagsak ng ekonomiya. Pero si Presidential Spokesperson Harry Roque nagagalak daw na hindi 100% ang nawala ng trabaho. Sa tagal ng lockdown, nagulat pa raw si Roque na 45% lang ang nawala ng hanap buhay. Posible raw kasi na mas malala pa ang naging sitwasyon. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Welta po kita sa programang Hapot Mo, Simbag Ko, Abogado Juan. Naggamit na po kita ng face shield. Ano po? Para mas makahangos-hangos kita dito po sa programang ini. Good morning, Abogado Juan, from Fernando, Kagawad Fernando, Nanding Calderon of Triangulo. Kipading Halimang, Kipading Jojo Chavez. Good morning po, Abogado Juan. So, good pa po mga gigreet. Belta po kita sa programa. Greet ko palan ang sa kuya pong Aki, si Chan Chan. Birthday niya po ngayon. Happy 5th birthday sa Emo Chan. Be a good boy always. Ngunyan po, i-introducer ta na ang sa tuya pong resource speaker. Saro pong labor expert, an executive labor arbiter kan National Labor Relations Commission dito po sa Bicol. Si Attorney Jose C. Del Valle Jr., Honorable Jose Del Valle Jr., ang sato pong resource speaker ngunya na aldaw. Sarong humilde asin mahigos na lingkod bayan. Siya nagtapos nin Bachelor of Science in Commerce sa San Beda College, ngunyan San Beda University. Asin nin abogasiya sa Manuel L. Quezon University School of Law. Asin puminasar sa 1989 Philippine Bar Examinations. Pagkapasar sa bar exams, siya naging parte kan Commission on Human Rights asin nagpadagos na magserbe sa Department of Justice bilang prosecutor. Naging man siyang State Corporate Attorney kan Office of the Corporate Government Council. Kan taon 1999, iyon po niya ang taon na nagbali na po siya sa NLRC, na-appoint po siya bilang labor arbiter. Asin kan taon 2007, siya po padagos na nagserbi sa NLRC, Bicol, bilang executive labor arbiter hasta ngunyan, hasta sa presente. Nabiyayaan po siya nin apat na aki sa iyang magayon na agom na si Mrs. Venus Del Valle. Mga tugang, urupakanta po, ang NLRC Bicol Executive Labor Arbiter, the Honorable Jose C. Del Valle. Maray na aga sa imo, Honorable Jose C. Del Valle Jr. Maray na aga, sir. Bonggat at sa gabos po na sir, nakikinig. nagpuputol-putol tabi sir ang sounds ang sound mo nagpuputol-putol po. Magandang aga okay na. sa Indo, Okay. maraming aga man po, Mayor Bonggat at sa gabos Bonggat na po. nakikinig sa Indo. Ay po. Sir, Iratenot, I'd like to thank you for honoring the invitation na maging guest digdi po sa Hapot Mo Simbag Ko.
Ninuli po ta bilang Executive Labor Arbiter kan NLRC, ika an talagang persona, opisyal kan gobyerno na pwedeng magtaong linaw as in mag-explicar kan mga bagay-bagay manungod po sa nakakaapektar sa satuya po mga empleyado, mga trabahador, obreros sa pribadong sektor. Kumusta man po, sir? Since the pandemic kan March, kumusta man po ang status kan employment kan mga industriya, pribadong industriya digdi po sa Bicol, sa Bicolandia? Unang-una po, gusto rin namin magpasalamat sa inyo, Mayor, sa inyong programa, sa pagbibigay daan na may paliwanag namin ang mga bagay-bagay na nakakaapekto sa ating mga manggagawa at mga employer. Simula po noong Marso 15 hanggang 18 hanggang sa ngayon po, napapansin namin na dumami ang mga complainant, hindi lang sa Naga City, sa suburb ng aming NLRC office, kung hindi dito rin sa RAB, sa Legazpi City. Kasama na po yung aming mga satellite offices doon sa Masbate City at Daet, Camarines Norte. Napapansin ko na dumami yung mga complainants. Kaya nung kami po ay nakatanggap ng imbitasyon sa inyong programa, sabi ko, kailangan magandang pagkakataon ito para mabigyan ng paliwanag kung anong dapat natin gawin para sa pagtutulungan natin lahat ay kahit maibsan man lamang ang hirap natin dinadanas. Executive Labor Arbiter Jose Del Valle, sir, sabi mo medyo naggulpi po ang mga complainants sa labor. Opo. Ano po ang pigigibo po nito? Ano po ang ginagawa ninyo para po matulungan sila? I mean, ginaguide nyo sila na mag-fill out nung SENA form at para magkaroon ng oportunidad na magkaharap yung employer at saka yung mga empleyado. Umpo, sir. Umpo. Unang-una, meron po tayong programa ng Single Entry Approach Program. Ito po ay ang mga manggagawa natin, kahit yung mga employer na igwang problema sa trabaho, sila ay binibigyan naming pagkakataon na bago sila mag-file ng formal complaint sa NLRC, ay ginagawa namin ang paraan na magkaharap sila ng kanilang mga employer para mag-usap-usap muna. Bigyan muna ng pagkakataon. Baka pwede man na mag-amicable settlement na lang. Dahil na makaabot sa formal complaint. However, sa ngayon po, dahil dito sa ating problemang COVID na dinadanas natin ngayon, hindi na kami ngayon nakakapag face-to-face. Ganun pa man, meron tayong yung video conference, kagaya nito, at mga pag-uusap sa cellphone, sa email, sa fax. Ang mahalaga, yung mga problema ng manggagawa, mga trabahador, ay may paabot sa employer. Baka naman pwede, dahil sa hirap, nagkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan. At kung mag-usap, magkaroon ng settlement, magkaroon ng arreglo para mas mabilis, mas maganda. Opo, sir. So, magigirmuduman ta po na kan May at 16, 2020, nag-issue po ni Labor Advisory number 17. Pagkatapos lang po ni kan lockdown kang March. Ano po? Na kung sain paluwas kang nindo kang sa indong ahensya kan Department of DOLE and of course National Labor Relations Commission na pwede na itong work from home, ito pong magkaigwan ng alternative
work schemes ang mga employer para po day masakitan ang mga empleyado magkaigwa po ning entitlement maasigurar na talaga makareceive po nin separation pay. Ano po? Sabi baga sa lay, within 30 days from date of separation, dapat maitaw po yan. As in, sa Labor Advisory number 6, series of 2020, pinaluwas man po kan DOLE, kan January, na dapat bayadan itong unpaid salary, itong unused service incentive leave. Ano po? Itong cash conversion kan unused sick leave, vacation leave, as in iba pa po mga leave. Halimbawa, kung nakataon na po ning partial 13th month pay, itong prorated na 13th month pay dapat maitao, kung igwang retirement, itao yan. Tapos kung nagsobra po ang na withhold na income tax, dapat ibalik. Tapos kung may cash band, kung cashier po, o kung nagkakapot ng kwarta, dapat ibalik. So, ano po yan? Igwang mga sitwasyon na arog kayan na nangyayari man po digdiyo sa satuyang rehiyon. Sir, ganito po. Yung mga bagay na yan. Extreme. Ang ibig kong sabihin, yung pag nagbigay ka na ng separation pay, ibig sabihin, tapos na. Terminated na ang trabahador sa kanyang trabaho. Kasi binibigyan na natin ng separation pay. Binibigyan na natin ng lahat. Well, kung talagang magsasara dahil dito sa ating COVID-19 problem, health problem, yes, kailangan ibigay yan. However, sa gana pong amin sa NLRC, lagi kong ipinapaliwanag sa ating mga trabahador at sa mga employer na itong problema natin ngayon, itong COVID-19, hindi naman po ito permanent. Hindi naman po ito panghabang buhay. As a matter of fact, sa ngayon po, siguro napapansin natin, hindi lang dito sa Bicol region, umihina na ang mga tao na nagpa-positive. At doon sa ating national level din, sabi nga ng mga authority sa bagay na ito, papunta na tayo sa flattening. However, yun ang gusto kong i-emphasize. Noong nagkaroon tayo ng lockdown, hindi naman ibig sabihin noon, automatic na po, terminated na ang mga manggagawa. Pwede naman baga, unang-una, nung lockdown, pwede magkaroon ng temporary na layoff or temporary o paghinto ng trabaho na kahit nga yung ating labor code, pinibigyan laya ang employer kung halimbawa walang demand sa kanyang negosyo o walang raw materials para sa kanyang mga produksyon, pwede naman siyang pansamantala na tumigil ng operasyon na hindi hihigit sa 6 na buwan. So, simple, ihinto yung employer ng operation at yung mga trabahador niya ay hihinto rin, siyempre. Pero, sila ay mga employee pa rin ng kumpanya. The moment bumalik ang operasyon, automatic, yung mga tao, yung mga employees na huminto ng trabaho, sila ay babalik din. Ngayon, kung nagdesisyon yung employer, talagang nag-close ng operation, of course, they are entitled to separation pay. Pero yun na nga, sana maintindihan din ito ng mga employer na sa mga pagkakataon na yun, wag namang sarado ka agad. Baka pwede namang yung may mga alternative tayong work arrangement. Ganun po. Sir, for the information of the listening public, paano po ang computation kan separation pay para po aram ninda na
kung gurano man ang sa indang dapat ma-receive. Apera kadtong mga iba panindang dapat ibayad sa inda kan employer. Kung ang isang kumpanya ay nagsara, total closure dahil dito sa pandemic na ito, ang ating labor code nagsasabi na ang kanilang separation pay ay 1 month pay or 1/2 month pay or every year of service, whichever is greater. So, kung ikaw ay nagtatrabaho ng 1 taon or kung ilang buwan lang, bibigyan ka ng 1 buwang sahod. Ngayon, kung maraming taon ka na nagtatrabaho, kukunin yung 1/2 ng inyong sweldo at imumultiply yun sa taon na ikaw lang nagtrabaho. Yun ang separation pay. Ganon din po yan. Ganon din po yan sa kung hindi nagsara ang kumpanya. Kung hindi, nag-implement siya ng tinatawag nating pagbabawas ng trabahador o di kaya retrenchment. Ganon din po ang pag-compute ng separation pay. 1 month pay or 1/2 month pay or every year of service, whichever is greater. Ngunit, Sir, ngunyan tawan ta pong dalan an magkapira po sa nagpaabot ning mga kahaputan sa page kan Hapot mo Simbag ko, Abogado Juan. Uni po ang primerong hapot. Good day, Abogado Juan. May ihapot po kami regarding sa early retirement po. Kung sakali po na family driver tapos nagkahilang po siya as in nagpaparahay na. Tapos pig-advisean po kan doktor na magpahingalo ning sarong taon. 55 years old na po siya. Ano po ang mga benepisyo na pwedeng makuha niya? Family driver po. ganyan ang iyang mga ganyan na family driver. Unang-una, kung yung ating labor code provision sa retirement pay, doon ay kailangan yung employees mo ay hindi bababa sa 10 at yung worker ay nakapagtrabaho ng at least 5 years. Ngayon, bibigyan siya ng yung sweldo nyo arawan times 26.1 times number of years. So, However, separation pay po yan, sir? Separation pay? Separation or retirement? well, yun na nga, yung kung siya nagsasabi ng retirement benefits, kailangan mag-comply siya doon. Ngayon, kung hindi naman po covered siya noon, baka mayroong company policy yan. Ngayon, kung alimbawa, hindi pa rin siya pwede kasi alimbawa, Family driver. family driver. Yung labor code natin hindi nag-a-apply. Siguro doon na lang po tayo sa compassion ng employer niya na magbigay ng financial assistance kasi may mga klase pong employees kagaya ng itong mga domestic helper, family personal driver na hindi po sila covered ng ating labor code. Pero sa amin po, ang ginagawa namin dyan, based on compassionate justice, we give financial assistance. Okay, sir. Pero covered sila kang SSS, PhilHealth, dapat nagbabayad ang employer, technically. Yes, sir. Sa inda. So, duman sinda pwede mag-claim kadtong posibleng retirement sa SSS. Iba po yun. SSS. Automatic na sila, kung sila ay nag-qualify na doon sa mga benepisyo ng SSS, pwede po sila mag-apply, mag-file ng claim sa SSS. Ito pong sinasabi ko, kung atin lang i-base sa ating labor code,
iba po yun. Ayun po. Iba So, po yun. malinaw, they ma-apply ang labor code, pero itong other benefits like SSS, PhilHealth, Yes, sir. pag-ibig, Pwede po ano, sila doon. pwede sinta duman. Obligado man po ang employer kaya yan pamilya na nag-hire sa inda na magbayad kang Actually, employer share. Ang mga ganyan, they are now under the law, obliged employers of mga ganyan ay obligado po na Okay. i-enroll ang kanilang mga katulong, yung kanilang mga ganyan driver sa SSS at sa PhilHealth. Ayun po. Kaya- So malinaw po, duman po sa nagapot, dapat nagbabayad po ang employer, itong pamilya, kang SSS, PhilHealth. Pati sir, pag-ibig yan tulong yan. Dapat pigbabayadan. Itong employer share kang contribution. Ninuli nga nita igwas sindang employed sinda bilang family driver o kaya domestic helper, ano po, kan pamilya. So, malinaw po yan. Igaw po sa mga po, 5 years na po ako, na po kaya ko mayo sa tinatrabahuhan ko. So, wala na po siya for 5 years sa kanyang tinatrabahuhan. Dahil po ninda hinulugan ang mga benepisyo ko. Siguro, hindi pong SSS, PhilHealth, and pag-ibig. Ngunyan po, sarado na ang pagtatrabahuhan ko. So, nagsarado, itatao lang po abogadoan sa separation pay. Sa good 13th month pay. Kaso, di man talaga pala nagbayad po katong SSS, yan mga other benefits. Ano po. So, ano po masasabi mo po, Digdi, Sir, Executive Labor Arbiter Del Valle? Sir, kung yung employer ang ibinigay laang ay yung separation pay at other benefits, well, okay lang ang yun. Pero yung hindi niya pag-i-enroll at pagbabayad ng monthly premiums, contributions ng trabahador niya doon sa SSS, malaki pong kasalanan yun. Actually, criminal case yun. Kaya itong nagtatanong, pwede siyang mag-complain against this former employer doon po sa SSS para panagutin siya kung bakit hindi niya in-enroll at binayaran yung monthly premiums ng trabador. Kung hold the employer liable sa SSS asin sa iba pa Yes, mga sir. ahensya kan gobyerno kundi po talaga nag-utob sa indang obligasyon man na dapat magbayad kan mga contributions na iyan kan sa indang mga empleyado. Ngunyan mapadagos po kita atyan, alagad duman po sa gusto magapot, pwede po mag-upload sa duwang linya sa Smart 0929 259-5441 sa Globe po. Yan po sa screen, naka-flash 0927-431-3899. Tuturong ko po 0929-259-5441 o kaya 0927-431-3899. Mabelta po ang hapot mo simbag ko. Anhapot mo simbag ko ni Abogado Juan hatod sa Indo kan Phoenix Super LPG managed by Gasmate Factory Corporation. Tatak Super Tatak Phoenix JMCYK Bookkeeping Services and Travel and Tours of Joel and Masing Brioso. Northern Quest Canadian Immigration Services of Filipino-Canadian Immigration Lawyer Attorney Earl Francis Dacara. Standard Insurance and Home Baked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now.
Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Kita sa programang Hapot Mo, Simbag Ko, kay Banang po giraray si Abogado Juan hanggang alas 10 po kita, alas 11 ni pagkaaga. Ngunyan pong aldaw na Sabado, 10:36 na po ni pagkaaga. So we still have around 24 minutes bago po matapos ang sa tuyang programa. Kagurugulpi po nag-upload duwa po sa number 0929-259-5441, asin po 0927-431-3899. Duman po pala sa Boat Mangana itong mga giveaways na po dati, itong BDBD, Abogado Juan, personalized hand embroidered face mask. Ano po? Paki-flash na lang, paki-focus. Mag-send lang po sa comment section #Del Valle. Iyan po ang apelyido ni Executive Labor Arbiter Jose Del Valle Jr. #Del Valle. 10 po ang ipapanao. Ngunyan na aldaw, courtesy of BDBD. So, salamat po kay BDBD. Berta po kita sa tuyang urlay-ulay ngunyan. Manungod po sa mga derechos kan sa tuyang mga empleyado. Igwana po naka-standby na caller. Maray na aga sa imo. Good morning po. Good morning. Sisay po Sinda. May tanong lang po ako tungkol sa case. Anong pangalan mo, miss? Isa po akong FW. OFW. Okay. Yes po. Taga saan ka? Digdi po ako sa Ciudad Niñaga. Okay. Go ahead. Ano sa imong kahaputan, tabi? Ano po kaya nag-file po akong case sa POA. Tapos po, nagharapan kami naman kang respondent. Tapos po, di kami nagkasundo. Binubo ko na lang hindi po sa Naga, sa LRC. May po talaga akong budget para sa Manila. Pwedeng pa-outro, kung gayo na dadangog ang... Luyan mo ang monitor para mag-feedback, para maging malinaw ang abot kang sound digdiyo sa location mo. Dahil lang po. Yan po kita sa home radio 95.1. So, gusto ko man pong kumustawan ang gabos po nagdadarangog sa home radio. Sa gabos pong nagdadalan online, diyan sa Legazpi, sa Ligao, digdi po sa Naga, as in iba pong parte kang Bicol, Marina Aga po sa inyo gabos. So, Hello. go ahead, Tabi. So sa POEA, ano ang problema sa POEA? Man po sa POA, nag-file na ako duman case, pero dahil kami nagkasundo. Sabi ko, ning duman sa ikatalong hearing, dahil talaga ako sila mapabayad. Gusto nila, bayaran na lang ako para iatras ang kaso. Okay. Pero Day ka mapaareglo. Abo mo magpaareglo. Nailapan ko ang kaso ko, tapos talagang agrabyadong maran sa ibang bansa. Tig-push ko po na ikaso resign para sa money claim. Tapos po ngunyan, pag-abot po sa NLRC, tulo pong hearing, dahil po nag-abot si Mr. Respondent. Tapos po, pagpasa niya pong preposition paper, basa ko po si mga reply katong agency, may man pong saysay. Ngunyan po, may nag-abot pong sarong decision na nagpapaboda ako duman sa respondent. Samantalang may man nga ni kung saysay itong sa iyang preposition paper. Okay. Igwa kang abogado dyan na nag-interpretar kadtong position paper kadtong pigkasuhan mo?
na-representar ka kang sarong abogado? Miss? Yes po. Pig-representar ka kang sarong abogado? Kang nagsarabmitan na ka mo ng position paper sa POEA? Duman po sa POA, nag-urulay po kami katong respondent sa akong pong complainant. Tapos nagkauba po kami ng tulong hearing. Pero alat ka? Bali ano ka? Hindi ko talaga papaarig po. Grabe po ang sinapo ko sa ibang bansa. Tapos po, may akong nasa-assign ni ano kung itong assistant. Ipabayaan talaga nila ako duman sa abroad. So, ano Kaya, ang desisyon kang dahil POEA? kawaraan ko ng kwarta, hinugo ko sa inasita. Nagtitiwala man ako na talagang mapatunayan ko na nangyari talaga sa ko. Gusto ko maano ang hustisya. Okay, Pero ano po, ang naging nangyari, desisyon? Si arbiter, tig-desisyon na pabor duman samantalang ni sarong hearing, day nag-attend yung respondent. Tapos, tigbasa ko sa yung preposition paper, na reply, may man pong saysay. Kumbaga, tigpapalabas niya ng employer ko, tulo lang. Pero talaga sa totoo, nakatulong employer ako, ikatulong kong employer, mas malala sinangyari sa ko. Nabugbog ako duman, libusan ng mainit na tubig, tapos paparip ako sa agon niya, tapos uwi duman sa caregiver. Tapos sabi ko sa third employer ko, uli daw ako sa Pilipinas, sabi ko, bangong araw ka iniyo, sabi ko, bako man ka mo ang ako yung legal na sponsor di diyo sa kuwait. Kumbaga, legal transfer ako. Today man ka, kamo nag-agi nga ako sa polo. Pero, ang nangyari ko, sabi kang employer kong ikatulo, dahil ka papaulion sa Pilipinas hanggat itong agency mo, dahil binabalik si 2 years ni binayad sa ilmo. Ni day naman nga ni pagkatao kang agency ko si bayad sa araman kang agency na igbugbog talaga ako duman sa employer kong ikatulo. Okay. Medyo difícil sa parte mo yan dahil day mi nahiling itong desisyon. Kung pwede ko kung nawarin dyan, padara mo sa kuya, magdigdi ka every Saturday, yaw man ako digdi sa home radio. Kung pwede, darahon mo digdi itong desisyon, para mabasa ko. Tabi, miss. Iyo po. Okay? Napahiling po ako dyan tapos po mga... medyo maluya na pati ang gusto ko kaya akong makamit talaga ang hustisya. Di po talaga matanggap-tanggap. Di po ako nakakaturog. Tapos ako kada po ang pag-adal ko, si pamilya ko. Sobra talagang greediness ko na makamit ko ang batas. Di pwedeng manggaling sa kuyang agency na yan. Grabe ang sinapo ko duman. Sobra. Sige. Araw ka niyo. Sa opisina ko na lang, sa law office. Di ka na magalat ning otro Sabado pa. Kaulayon ka na lang kang pag-iriba ko digdi kung paano ka makaabot sa opisina ko para matabangan ka. Okay? Taga-digdi ka man lang sa Naga, kaya madali lang kita magka-ulay. Okay, tabi, miss? Okay, sige, salamat. So, next caller. Medyo difficile kaya nasa outdoor kita. Sige daw, hello? Hello, Marina, pagkaaga? Medyo may technical problem. Siguro, balikan tanong si Executive Labor Arbiter Jose Del Valle. Sir, good morning. Nadahog mo po itong kasabaago? Itong Yes, sir. nag-upload Umpo. sa POEA po? Yeah. Mag-comment po ako. Ayun po, sir. Go ahead po. I'm not sure kung yun yung nasa isip kong kaso na dinesisyon po namin. Ganun po man po. Iyan kasing NLRC, yan po ay quasi-judicial body. Ngayon po, kahit po sabihin natin na ang rules ng procedure ay hindi po strictly applied sa ating mga kaso sa NLRC. Ngunit, kailangan po natin tandaan na
ang NLRC bilang quasi-judicial ay covered din po ng tinatawag nating fundamental rules of due process. At yun po, very basic, na yung pong mga parties na nagdudulog, nagpapile ng complaint sa ating opisina, sa komisyon, ay yung sinasabing kung sino ang nag-aaligar, kailangan patunayan po. Ayun Ang po. kinakailangang ebidensya ay substantial evidence. Hindi nga po yan kagaya ng criminal na proof beyond reasonable evidence. Kung hindi, substantial evidence. Okay, sir. Kaya po, So, lagi ko pong sinasabi sa lahat ng aming mga parties na kumuha po ng mga lawyer. Ang paggawa ng position paper ay dapat ipagawa sa mga abogado. At okay, sir. kung wala pong pera, hindi po rason. Meron po tayong Public Attorney's Office na libre po lahat. At meron po tayong iba dyan na mga organisasyon na tumutulong para mabigyan po na tunay na proteksyon yung party. Kasi kami nga po, sa pagdidesisyon, laging covered po kami ng rules ng NLRC. Pero tandaan din po sa mga hindi po nanalo na ang desisyon ay adverse po sa kanila. Iyaan pong desisyon ng labor arbiter, pwede po i-apila sa komisyon. Hindi pa po yan final. 10 araw mula ng inyong matanggap, iyaan po ay kung hindi kayo masaya, pwede naman po yan i-apila I-appeal. sa National Labor Commission doon po sa Manila, sa Quezon City, I should say. City. Ngayon, sige po. kahit yung desisyon ng komisyon, pwede pa po yan dalhin sa Court of Appeals hanggang po sa Supreme Court. Ganun po. So, malinaw po, sir, ano? So, ito pong sitwasyon katong caller, di po napabiso. Sabi ko, magdumanda lang sa law office ko. Ilingon ko po kung ano ang pwedeng maitabang ko. Sana within the reglementary period pa, para matabangan. Ito pong first caller ta. Meantime, ito pong mensahe, looking great. Pari Mayor, Abogado Juan, onwards, God bless. Hali po ni ki Attorney Earl Francis Orino Dacara. Saro po sa mga supporters kang programa, ki Ben JV, yang po dyan, ki Buboy, Francisco Fernando Para, Marayna Aga, Abogado Juan, si Rima po si Freddy Francisco from Concepcion Pequeña, Marayna Aga po, Abogado Juan, Lito Dasalya, si Caputo, Marayna Aga po, Abogado Juan. So, Marayna Aga man po sa Indogabos. Iko po kita ikaduwang caller, sir, labor arbiter, executive labor arbiter, Daogon ta po. Hello, good morning. Hello, good Marayna morning Aga. po. Marayna Aga po, Mayor Jan. Abogado Juan. Si Say Tabi Sinda, pwede ka magpabisto? Hindi na po ako mapabisto, pero okay. nag-aantabay man po ako sa imo, peri-permit. Taga saing ka? Within Naga or outside Naga? Outside Naga po ako, pero ngayon yan po nag-i-star na kami sa Cavite. Cavite. And, okay. opo, ang employer ko po is sa Manila. So, ngunyan, sa mga oras na ini, yaong ka sa Cavite? Opo, nasa Cavite po ako. Okay, so nagdadalan ka online. Salamat sa pag-antabi Iyo sa po, nagdadalan kapot mo simbag ko. Apo doon ta ka na lang, Miss ano? Ano ang sa imong kahapotan? Nagdadangog si Executive Labor Arbiter. Iyo po, good morning po, Mr. Del Valle, Attorney Del Valle. Ang kahapotan ko po, labor-related, but then more on in relation sa pandemic po ngunyan. Kasi po ang alam ko, ang nag-issue ang IATF ng guidelines, parang yung covering yung mga senior citizen and other laborers or employees na may health conditions na exempted po sinda sa paglawag ng trabaho. Pero dahil po sa ko malinaw kung mandatory po ba ini o optional. So ang hapot ko po, halimbawa
may health problem ka talaga na may clearance ka kan doktor mo na dai ka required maglaog sa trabaho or dai ka dapat maglaog sa trabaho. Pero si employer mo po i-require ka. Ano po ang pwedeng maging protection mo or ano kung i-require ka niya pero kung dai ka maglaog dai ka sisweldohan. So ano po ang protection ka ini pwede po ba ining ireklamo sa labor o ano siya kumbaga legal or dahil advice lang kang IATF. So hindi po siya sa malinaw. Okay. So, naugunta po ang kasimbagan kasatuyang Executive Labor Arbiter, Jose Del Valle. I-remind ko po pala si gustong manggana ng face mask, Abogado Juan. Mag-send lang po ng hashtag Del Valle. Sir, ano po ang masasabi ta duman sa kahaputan? Umpo, sir. Ang masabi ko po yan, kapag mayroon namang may nararamdaman, may sakit yung trabahador, lalo na yung mayroon na siyang medical certificate, na sinasabi na kailangan siya mag-rest. Ngayon, O kaya mag-work from home. yung kanyang employer ay ayaw siyang bigyan ng leave. Pagbigyan. Instead, sinasabihan diyang, kung hindi ka papasok, wala kang sweldo, or even, baka sabihin din sa kanya, dismiss ka na. Sabihin ko, abandonment or insubordination. Sa mga pagkakataon pong yan, ang trabahador po ay pwedeng mag-complain ng constructive dismissal against the employer. Kasi sa pagkakataon na yan, kahit nga hindi siya aktual na dinidismiss at siya nga sinasabihan pumasok, however, yung desisyon ng employer ay nagiging pahirap sa employee na of course, dahil sa kanyang karamdaman, pwedeng mapilitan siyang tumigil na ng trabaho. At isa pa po, diyan sa labor code natin, kung ang isang manggagawa ay mayroong sakit at yung kanyang sakit ay yung pagpasok niya, pag-continuous service niya sa trabaho ay hindi ikagaganda ng kanyang health o delikado sa health ng kanyang katrabaho, yan po ay hindi mo pwedeng hindi bigyan ng leave yan. Kaya nga po sa ating batas meron tayong mga sick leave benefits. Kung wala, pwedeng yung vacation leave. At kahit po walang mga leave yan, obligado, bigyan natin yan ng pahinga. At kung ang employer ay hindi papayag o i-insist niya, siya ay pwedeng mag-complain sa NLRC ng constructive dismissal. So, malinaw constructive dismissal, apera kayan, itong day day na pagbigyan yan sa tuyang caller, naka-antabi, na day siya sisulduhan, imbis na tawan siya ng oportunidad na mag-avail katong sick leave, yan po pwedeng ireklamo. So, malinaw po. Mabelta po ang programang Hapot Mo Simbag Ko, Arachan. Ang hapot mo, simbag ko ni Abogado Juan. Hatod sa Indo, kan Phoenix Super LPG. Managed by Gasmate Factory Corporation. Tatak Super Tatak Phoenix. JMCYK Bookkeeping Services and Travel and Tours of Joel and Masing Brioso. Northern Quest Canadian Immigration Services of Filipino-Canadian Immigration Lawyer. Attorney Earl Francis Dacara. Standard Insurance and Home Baked by Farah. Belta po kita sa programang Hapot Mo, Simbag Ko, kaibanan po. Siyempre, si Abogado Juan. Salamat po sa inyong kabos na nagaantabay sa inyong mga harong via online, di po sa page.
sirima po sa mga nagaantabay po sa radyo, sa home radio 95.1. Sa mga suki kan sa tuya pong programa. Maugma po ako na nakabalik giraray digdi sa tuyang programa. Happy birthday giraray po ki Chan Chan. Apera kayan mayo na po kay kitang oras, so gulpi pa po ko tang mga kaputan digdi. Siguro masimbag na lang po sa tuyang page. Pasalamatan ko lang po ang sa tuyang resource speaker. Ngunyan na aldaw, si Executive Labor Arbiter Jose Del Valle Jr. Ano po? Siya po ang NLRC Executive Labor Arbiter. Digdi po sa Bicol. Sir, Diyos mabalos po sa imong oras na maging parte po kan sa tuyang programa ngunyan na aldaw. Sir, Diyos mabalos po. So, ano lang po, parting words bago po magpaaram kita ngunyan na pagkaaga. Unang-una po, nagpapasalamat kami. We are sincerely grateful sa inyo po, Mayor Bongat. Kasi nabibigyan po kami ng pagkakataon na magpaliwanag ng aming pong mga aksyon at desisyon. Kagaya nung kanina na tumatawag sa inyo. Pero ganun pa po, kung ano man po kami ay willing, ready po kami tumulong at sumagot sa mga katanungan. Kaya kung sa mga susunod po na mga pagkakataon na kailangan po ang NLRC, kami po ay laging handang tumulong. Salamat po, Mayor. Diyos mabalos po, Executive Labor Arbiter for Bicol, the Honorable Jose Del Valle Jr. Urupakan naman po si Executive Labor Arbiter. Salamat po maray sa imo pong tabang sa moyang programa. Mahirap po kitang oras, kaya kita po mapaaram na. Sarap pa pong break. Mabilita po, araachan. Bago po kita magpaaram, salamat. Anhapot mo Simbag ko ni Abogado Juan. Hatod sa Indo kan Phoenix Super LPG. Managed by Gasmate Factory Corporation. Tatak Super Tatak Phoenix. JMCYK Bookkeeping Services and Travel and Tours of Joel and Masing Brioso. Northern Quest Canadian Immigration Services of Filipino-Canadian Immigration Lawyer. Attorney Earl Francis Dacara. Standard Insurance and Home Baked by Farah. Programang Hapot mo Simbag ko, kaibanan po si Abogado Juan, asin nakaibanan ta po kasubago, ang Executive Labor Arbiter kan Bicol, si Honorable Jose Del Valle Jr. So, igwa man pong nagpaabot ning hashtag Del Valle. Yaan po dyan si Mr. Oscar Buena, si Pading Oka, kang Kararayan, si Rima po si Miss Eden Ranyola, sister-in-law, si Sepa. So, bayo po, na po kitang oras, ikukontakon minala, si John Rec Krill Yanes. Ano po? Hashtag Del Valle. So, salamat po sa inyong partisipasyon. So, igawa po kitang tada na mga tulo lang po ang nagpadara kang hashtag. Pwede pong i-claim sa maabot na Sabado. Digdi man po iraray sa Home Radio Naga. Sa ngaran po, kan matibay na production team, ki Joven, ki Alan, ki Mel, asin ki Pox, Alejo, ini po si Abogado Juan. Masurog sa tama, makontra sa sala. Taan tama-tama ang sala.